Hoy, hoy, hoy! Mga ka-taxpayer, ito po ang inyong ka-tax ATM. At sa araw na to, isang module po para sa tax consultancy course na aking itinuturo at hindi ito itinuturo sa eskwelahan. Walang eskwelahan dito sa Pilipinas na nagtuturo ng tax consultancy. Alam mo po, ang tax consultancy ay isa pong profesyon, karangal-karangal, kapita-pitagang ah, trabaho o profesyon, pero wala pong nagtuturo dito because pinoproteksyonan po nila ang 42 bilyong lagay sa loob ng isang taon. So pag-aralan po natin, ini-invite ko po kayo na pag-aralan natin ang module na tinatawag kong Preliminary and Final Assessment Notice. Lagi na lang po ang ating objective is to remove our client and ourselves sa criminal prosecution and persecution. At to legally reduce our taxes. May paraan po na legal, hindi po yung illegal. Pag may mga CPA o mga lawyers o mga taga-BIR o sino mang tao na pupush sa inyo ng gumawa ng illegal, mag-ingat-ingat na po kayo. Baka sinusunog na ho yung mga kaluluwa ninyo sa impyerno. Ano po? At naproteksyonan po natin ang karapatang pang taxpayer at mga pribilehiyo na ibinibigay sa kanila ng batas. Ma-promote po natin ang tax compliant at respeto sa batas. At higit sa lahat, kumita naman tayo kahit konti para meron tayong panggastos sa ating buhay at pamilya. Ano po? Ang curriculum po natin ay pag-aralan natin ang mga legal basis at terminology na ginagamit ng BIR. When in Rome, speak the Roman language. Ibig sabihin, ang naiintindihan nila ay dapat nating intindihin. Ano ba ang mga proseso na involved para i-review ng assessment division ang notice for informal conference? Ano ang pagkakaiba ng reconsideration or reinvestigation? Paano kung salbahe ang revenue reviewers? Ano ang dapat nyong gawin? May mga paraan para ma-prevent natin sila na maging salbahe. Paano natin magagamit ang assessment notice para lumiit ang babayaran nating buwis? Very specific po yun. Alamin din po natin ang mga tips for survival and techniques for surviving the assessment notices. Hindi lahat ng letter ay pare-parehas, kaya dapat man yung maintindihan yung letter ninyo sa RDO level ay hindi letter para sa assessment division. Kaya meron pong sariling letter para sa assessment division, ang tawag po dyan ay legal notices. At ano po ang mga modus operandi na ipinaiiral ng assessment division para lituhin kayo at magkamali po kayo? Para maiwasan yan, dapat alamin natin ito para maiwasan ang ating pagkakamali. Turuan ko po kayo paano niyo i-impose ang inyong rights and privilege when and where. Turuan ko rin kayo paano invoke ang mga BIR obligations para maiwasan natin ang future problems. At ang huli pong ituturo ko sa inyo ano ang tamang approach pag naka-receive na po kayo ng final Decision on Disputed Assessment o yung tinatawag na FDDA. Sana magkaroon po tayo ng panahon na umattend sa aking seminar mula alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, 4 na consecutive Wednesday po yan. Ang approach ko po sa pagtuturo ay mentoring and coaching. Ano po? Kasi kailangan matuto kayong gumawa sa sarili ninyong paraan at sa sarili ninyong pananaw. Ako lang po ay coach. Parang basketball, hindi po ako pwede maglaro ng basketball. Kayo po ang maglalaro doon sa hard court ng basketball. At sa mga gustong maging empleyado, makakatanggap po kayo ng certification na kayo po ay nag-participate para yung employer nyo po ay matuwa na
na hindi na sila gagastos para i-training kayo sa ganitong klase ng kurso. Meron po tayong snacks at saka materials po ay included sa inyong babayaran, na ang ibig sabihin po ng POET ay Pay 1, Enroll 2. Isa lang po ang magbabayad pero dalawa po ang a-attend. Para sa karagdagang kaalaman, pwede po niyong puntahan niya sa YouTube sa aking ka-taxpayer channel. Ang bala ko po ay sa Sofitel Hotel. Kung meron po tayong pagkakataon, doon tayo mag-seminar. Lahat ng impormasyong sinasabi ko at nababasa nyo ay subject to change without due notice or your consent. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang po kayo sa telepono, mobile, internet. Hindi kayo tatawag sa internet kung hindi kayo po ay tawag nito, mag-i-email sa akin. Ano po? Ayan, nakabukas po ang aking at pagkatapos po, pwede nyong i-like sa YouTube, i-like sa Facebook, yung naririnig nyo po ngayon para mas marami po ang makaalam. May pamalita nyo rin po na yan po ay nasa YouTube. Yung website ko po, ito po, pwede nyong puntahan. So mga kataks, sana meron po kayong nakuha na impormasyon na makakatulong sa inyong buhay. Alam nyo po, ang tax consultant, ano po, wala akong puhunan yan. Ang puhunan lang po niyan, calculator at saka yung kanyang ballpen at saka yung kanyang kaisipan. Hindi katulad po ng mga restaurant, kailangan po ng place at kailangan po ng inventory. Tayo, wala nun. Sumama na po kayo bilang mga consultant. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po ang inyong ka-tax ATM. Masayang panahon po.